Pagdating sa kanilang silid, maingat na pinahiga ni Miko ang asawa sa kama. Hinubad niya ang knitted dress na suot nito. Pinipigilan niya ang sarili na huwag magalit habang sinimulang punasan ng maligamgam na face towel ang katawan ng asawa. Hindi niya alam kung ilang mga mata na ang nakakita ng dibdib at singit ng asawa niya dahil sa suot nitong damit. Miko, babe, sorry. Agad siyang natigilan dahil sa sinabi ng kanyang asawa. Nakapikit pa rin ang mga mata nito habang nagsasalita. Sorry for what? Parang galit pa rin niyang tanong dito. Hindi niya alam kung nananaginip lang ba ito. Kung nagalit kita, nagsiselos kasi ako. Sumilay ang ngiti sa labi niya at pakiramdam niya ay nawala lahat ng galit sa loob ng kanyang dibdib. Matapos niya itong bihisan ng pantulog na damit, hinalikan niya ang noo nito. Sakto namang narinig niya itong may binubulong. Neil, nandito na ako. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya sa mga oras na to. Akala niya ay lubusan na niyang inangkin ang puso ng kanyang asawa. Ngunit hanggang ngayon, nasa puso pa rin ito si Neil. At kahit sa panaginip, karibal pa rin niya ito. Bumagsak ang luha niya nang hindi niya namamalayan. Lumabas siya sa kanilang silid at nagpahangin muna sa tabi ng dagat. Boss, Yossi. Binalingan niya si Noah at kinuha ang isang stick ng sigarilyo sa kamay nito. Simula kasi nang pinagbawalan siya ni Jelia ng manigarilyo, binigay na niya lahat ng stocks ng sigarilyo niya kay Noah. Ngayon kailangan niya ng kahit isang stick lang para matanggal ang sakit na nararamdaman niya. Mukhang malalim ang problema niyo ngayon, boss ah? Tanong ni Noah nang umupo din ito sa tabi niya. Ewan ko ba, Noah, hindi ko alam kung tama pa ba itong nararamdaman ko. Minsan, naisip ko tama si Dad sa sinabi niya noon sa akin. Kapag nagmahal ka, dumarating sa punto na kahit anong galing at talino mo, nagiging bobo at tanga ka pa rin. Wala kang pakiramdam sa sasabihin ng iba dahil mahal mo siya. Ngayon ko lang naiintindihan si Daddy kung bakit nagkahiwalay sila ni Mommy noon dahil sa kawalan ng tiwala sa isa't isa. At natatakot ako na dumating na rin ako sa punto na kailangan ko ring pakawalan si Jillian dahil hindi ako ang laman ng puso niya. Gusto kong pagkatiwalaan ang lahat ng sinabi niya na mahal niya ako. Ngunit sa tuwing nababanggit niya ang pangalan ni Neil, maging sa panaginip niya, kinakain ako ng selos ko. Nasasaktan ako, Noah, at ayoko ng ganitong pakiramdam. Ayokong mangyari sa amin ang nangyari kay Mom at Dad noon. Kung nandito lang sana si Dad, maiintindihan niya ako. Mahabang wika ko kay Noah, habang panaypahid ako ng luha sa aking mga mata. Boss, walang tama o mali sa pagmamahal. Kaya ka nasasaktan ngayon dahil nagmahal ka. At kapag nagmahal ka, asahan mong masasaktan ka. Hindi porket nagmahal ka, puro saya at kilig na lang ang lahat. Yung iba nga naisipan pang magpakamatay dahil hindi nila nakayanan na masaktan. Ngunit hindi ko sinasabi na magpakamatay ka rin, ha? Paano kung mali pa lang iniisip mo at totoong mahal ka nga niya talaga? Paano kung kaya niya nabanggit ang pangalan ni Neil dahil napapanaginipan niyang dinudukot pa rin siya? Paano mo pa maririnig ang paliwanag niya kung nagpakamatay ka na? Maraming mga bagay na dapat mo munang isalang-alang bago ka magdesisyon. Kung naghiwalay man ang daddy at mommy mo noon, yun ay dahil nagpadala rin ng daddy mo sa matinding galit at selos. At yun ang wag na wag mong gagayahin. Sa pag-aasawa kapag nag-aaway kayo, at kung nag-aapoy sa galit ang isa sa inyo, kailangan ng isa na maging tubig. Parang baterya lang yan eh. Kailangan mayroong negative at positive. Bawal lang pareho kayong galit dahil lalo nyo lang pinapalala ang sitwasyon. And worst, mauuwi lang kayo sa hiwalayan dahil mas pinairal nyo ang inyong galit kaysa pagmamahal. Pakinggan nyo muna ang paliwanag ng isa't isa. Katulad nung nakaraang araw, dahil pareho kayong galit, kung ganyan kayo lagi, aasahan na namin na lagi kang magpapalagay ng salamin sa loob ng silid nyo dahil hindi nyo kayang saktan ng pisikal ang isa't isa. Kaya salamin ang kawawa sa galit nyo. Mabuti na lang at mayaman ka. Kung hindi siguro ay matagal na kayong namulubi. Kaya ako ito sinasabi sa iyo, boss, dahil ang sitwasyon nyo ngayon, nasa proseso pa lang kayo na inaalam nyo ang ugali ng isa't isa. Kapag nakapag-adjust na kayo, hindi pa doon matatapos ang lahat. Marami pang pagsubok at temptation na darating sa inyo. Hindi lang kayong dalawa ang tao sa mundo. Asahan mong maraming tao na nakapaligid sa inyong dalawa upang subukin kung gaano kayo katatag at kung gaano nyo kamahal ang isa't isa. Minsan, yung iba daraan sa buhay nyo para sirain ang pundasyon ng pagmamahal na binubuo nyong dalawa.
Ngunit kapag nalampasan niyo na ang lahat ng pagsubok na yun at nanatili pa rin kayong lumalaban para sa isa't isa, masasabi mo na hindi na kayo natatakot. Kahit ilang bagyo man ang dumating para paghiwalayin kayong dalawa, pipiliin niyo pa rin magkabalikan dahil hindi kayo mabubuhay kung wala ang isa't isa. Parang natauhan si Miko dahil sa mahabang payo ni Noah sa kanya. Daig pa nito ang maraming experience sa buhay. Binalingan niya ito at tinanong, "May asawa ka na ba?" "Ako? Wala. Wala akong plano na mag-asawa. Kahit ako, takot nang magmahal. Simula nang masaksihan ko ang pag-iibigan ng iyong mga magulang. At ngayon, parang nakikita ko ang sarili mo sa iyong ama. Siguro'y naumay na rin ako dahil tumanda na ako sa serbisyo sa pamilya niyo. Simula pa sa iyong ama. Kaya ako naipayo ang lahat ng yan sa iyo. Base lang din sa napapansin ko. Sana ikaw na lang ang pumalit kay Papa Jack. Dinaig mo pa siya kung magbigay ng advice. Pero salamat at naliwanagan ang isipan ko. Sige, papasok na ako sa silid namin. Sa'yo na yung susi mo." Matapos sabihin yon, mabilis ang mga hakbang ni Miko na bumalik sa kanilang silid. Naiwan si Noah na nakaawang ang labi, habang sinusundan ng tingin ang nagmamadaling boss niya. Sa hinaba-haba ng sinabi niya, to the point na natuyo na ang laway niya sa lalamunan. Hindi pa niya nasabi kung ano talaga ang pakay niya, kung bakit tumabi siya sa kanyang boss. Gusto niya sanang humingi ng isang araw na bakasyon bukas, dahil nagsisimula na rin siyang manligaw sa babaeng nakilala niya sa kabilang isla. Buong araw niya itong ipapasyal. Bumalik na lang din siya sa loob at umaasang bukas, maganda na ang takbo ng utak ng boss niya upang makapagpaalam siya. 2 buwan ang nakalipas, simula ng huling paglalasing ni Julian, at eto na naman sila. Muli na naman silang nag-aaway ni Miko dahil naabutan na naman niya itong naglalasing. Hindi nga ito pumunta sa bar sa labas. Ngunit halos maubos naman itong inumin ng kanyang wine na stock. Nadagdagan pa ang galit niya dahil naabutan pa niya itong humihit ng sigarilyo. Hinablot niya ang sigarilyo sa kamay nito at inapakan. "Ano bang problema mo? Bakit ka ba naglalasing, ha?" "Tinatanong mo ka anong problema ko? Wala akong problema. Gusto ko lang mag-enjoy." "Mag-enjoy? Tignan mo nga ang sarili mo. Akala ko ba pinag-usapan na natin to upang tingnan ang bagong project namin? Pag-uwi ko nagkaganyan ka na. Gusto kitang isama kanina, ngunit ayaw mo naman. Alam mo, napapansin ko nitong mga huling araw, hindi na kita maintindihan." Puno ng galit ang mukha ni Miko habang nakatingin sa sitwasyon ng asawa. Kinuha niya ang baso ng alak sa kamay nito at galit na hinagi sa sahig. "Tangin ng alak yan." "Oo na, ako nang hindi mo maintindihan. Pakialam mo." Parang iiyak na sigaw ni Julian at muli na naman na kumuha ng baso upang salinan ng alak. Nang makita ito ni Miko, galit na naman niyang kinuha at inilayo ang baso sa asawa. Hanggat maaari, kailangan niyang kontrolin ang emosyon at galit niya. Ayaw niyang nagkakasakitan na naman sila ng kanyang asawa. "Shit, ano ba talaga ang problema mo, ha?" Nagsiselos ako sa mga babaeng nakapaligid sa'yo. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit sa'yo ko lang naramdaman ng ganito, na kahit kailan, hindi ko naramdaman kay Neil." Umiiyak na sagot ni Julian. Natauhan naman si Miko dahil sa sagot nito sa kanya. Kaya agad niya itong niyakap at hinagod sa likod. Okay. Sorry na. Hindi mo naman kailangan magselos dahil ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Sabay halik sa noo nito. "Tahan na, my sweet angel. Kahit ilang babae pang bumuka ka sa harapan ko, ikaw pa rin ang hahanapin ko. Sayong-sayo lang ako, sweet angel. Kaya alisin mo na yung selos mo, Nang mapansin na hindi na sumasagot si Julian, bahagyang kumalas ang yakap si Miko. Para lang makita na nakatulog na pala ito sa balikat niya dahil sa sobrang kalasingan. Agad na lang niya itong binuhat upang dalhin sa kanilang silid. Gaya ng dating gawi kapag nalalasing ito. Pinunasan na naman niya ang katawan nito ng maligamgam na face towel bago binihisan. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang humiga sa tabi ni Julian at hinayaan na mabusog ang kanyang sarili habang nakatitig sa maamong mukha nito. Kahit naaalala niya ang payo ni Noah sa kanya, minsan hindi pa rin niya maiwasan ng mainis kapag naglalasing ito. Paano? Hindi lang ito basta naglalasing, kundi hindi talaga nito tinitigilan ng alak hanggat hindi ito makatulog sa sobrang kalasingan. Nasa ganon siyang sistema nang biglang dumantay ang binti nito sa pagitan ng dalawang hita niya. Pilit niyang kinalasi yun
Ngunit bumabalik pa rin ang binti nito sa pagdantay sa kanya. Parang gusto na niya itong batukan dahil sa sobra nitong kalasingan. Gusto niya sanang lambingin ito, ngunit nadadaig siya ng kanyang inis nang maamoy niyang pinaghalong alak at sigarilyo sa hininga nito. Naiiritang tinanggal niya ang binti nito at saka tumalikod. Pinilit niyang ipikit ang kanyang mga mata. Gusto na niyang matulog dahil mag-aalas 10 na ng gabi. Napagod pa siya sa kakaikot sa site kanina. Ilang minuto pa lang siyang nakakaidlip nang maramdaman niya na may gumagapang na mga kamay sa gitnang harapan niya. Nang mapagtantong pagmamay-ari ng kanyang asawa ang mga kamay na gumagapang sa katawan niya, muli siyang humarap dito. Nangaakit ang mga tingin nito habang nakangiti sa kanya. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isipan nito at bigla itong pumatong sa kanya. Ilang sandali pa, pinapaliguan na ni Jillian ng mga halik ang kanyang buong katawan. Dahil sa ginawa nito, biglang nagising ang kanyang buong sistema. Sweet angel, daing ni Miko. Pakiramdam niya, siya na ngayon ang lasing na lasing. Bakit parang familiar sa kanya mga salitang yun? Linyada niya yun ah. Bigla siyang kinabahan. Magrereklamo pa sana siya ngunit hindi na niya nagawa. Sweet angel, anong ginagawa mo? Kahit naaamoy pa rin niya ang alak at sigarilyo sa labi nito, hindi na lang niya yun iniintindi dahil nadadarang na siya. Gumanti na rin siya sa mainit na halik ng asawa. Kinaumagahan unang nagising si Miko. Akmang kukunan niya na ito sa ibabaw niya nang mapansing hindi pa pala natanggal ang mga tali sa dalawang kamay at paa. Hindi niya alam kung saan ito kinuha ang tape upang itali siya sa bawat sulok ng kama. Hinalikan niya ang noo nito at ginising. Sweet angel, wake up. Nangangawit na ang kamay ko. Bakit ba? Tinatamad na sagot nito sa kanya habang nakipikit pa rin ang mga mata. Anong bakit? Sweet angel, tinalian mo ang mga kamay ko kagabi. Sige na, kalagan mo na ako. Naiihi na ako. Huwag mo akong pagbintangan na ako nagtali sa'yo. Ginawa mo yan sa sarili mo. Ako pa nga ang tinalian mo eh. What? Biglang nagising ang diwa ni Jillian dahil sa malakas na boses ni Miko. Naniningkit ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Look at yourself. Nandyan ka. Samantalang ako'y nakatali pa rin ng dalawang kamay at paa ko. Sa tingin mo ba gagawin ko to sa sarili ko? Nang makita niya ang iritasyon sa mukha ni Miko, tinignan din ni Jillian ang sarili. Ano, lasing ka pa rin ba hanggang ngayon? Hindi mo matandaan kung anong ginawa mo sa akin kagabi? Inis na tanong ni Miko nang makitang hindi makapaniwala sa mukha ng asawa. Hindi nga niya alam kung ilang oras lang siyang nakatulog dahil hindi siya nito tinigilan hanggat hindi ito napapagod. Muli niyang idinagdag. Hindi ka pa rin makapaniwala. Tignan mo na lang maraming marka ng kagat mo. Sa tingin mo ba ako pa rin ang may gawa niyan? Daig mo pa ang naglilihi kung panggigilan mo ko. Namumula ang mukha ni Jillian sa sobrang hiya nang mapagtanto ang ginawa niya. At talaga bang ako ang may gawa nito sa kanya? Sa loob-loob niya. Sweet angel, ayoko ng mga ganyang klase ng tingin mo. Pagod na ako. Kinakabahan na wika ni Miko nang mapansin na naman ang kakaiba sa mga mata ng kanyang asawa. Tanggalin mo na ang mga tali ko, baby. Please. Napalunok na lang ng laway si Jillian habang tinatanggal ang tali sa mga kamay at paa ni Miko. Hindi niya alam kung anong nangyari sa kanya. Bakit bigla siya naging agresibo kapag nakikita niya ang katawan nito? Nakahinga ng maluwag si Miko nang sa wakas nakakagalaw na siya ng maayos. Bumangon siya at nag-stretching ng kanyang mga kamay. Nakaramdam na kasi siya ng pangangalay at pananakit ng katawan. Love! Binalingan niya ang asawa nang marinig ang endearment nito sa kanya. Umupo siya sa kama katabi nito at sinuklay-suklay ang buhok. Bakit may sweet angel? Pwede bang pakagat kahit isa lang? What? Baby naman, hindi ka pa ba nagsasawa sa pagkagat sa buong katawan ko? Nagmamaktol na sumagot si Jillian. Ewan ko ba, nanggigigil kasi ako sa'yo eh. Sige no love, kahit isa lang, please. Walang nagawa si Miko kundi pagbigyan ng kanyang asawa. Napasigaw siya nang maramdaman ng sakit dulot ng pagkagat nito. Maluha-luha ang kanyang mga mata na binilingan ng asawa. Bakit mo naman tinodo? Ang sakit nun ah. Ngunit isang yakap na mahigpit lang sunukli nito sa kanya, dahilan upang mawala ang pagkainis niya. My sweet angel, kanina pa ako naiihi.
Kailangan ko pang maghanda papuntang opisina. Mayroon pa akong board meeting ngayon. Board meeting? Para saan? Tumayo si Miko mula sa kama at wala sa loob na sumagot. Para sa collaboration ng airlines at Valdalion. Sisimula na kasi ang iba pang projects at naisipan ng dalawang partido na mag-joint venture. Nakadalawang hakbang pa lang siya patungong bathroom nang marinig niya itong sumagot. Kasama si Nicole Santillan? Kunot noon na lumingon si Miko sa asawa. Siyempre dahil CEO siya ng Santillan Airlines, natural lang na nandoon siya. Sabay na tayong maligo, baka malate na rin ako. Nagmamadaling bumaba si Jillian sa kama at nauna na ang pumasok sa loob ng bathroom. Napaawang ang labi ni Miko dahil sa inakto ng kanyang asawa. Napailing na lang siya na sumunod din sa loob ng bathroom. Hindi nagtagal pagkatapos nilang maligo at magbihas. Sabay na rin silang bumaba upang mag-almusal. Habang nakaharap silang lahat sa pagkain, biglang nagtanong si Mac. Kuya Daddy, nagkita ba kayo ng werewolf at vampire kagabi? Bakit? Wala sa loob na tanong ni Miko habang umuwi ng pagkain. Akala kasi niya ay naalala na naman ng bunsong kapatid niya ang palagi niyang kinukwento tungkol sa werewolves at vampire noon bago ito matulog. Ngunit pinamulahan siya ng muka nang marinig ang sagot nito. Marami kasi kayong kagat sa liig, Kuya Daddy. Agad silang nagkatinginan ni Jillian. Pinamulahan din ito ng muka nang makita ang 3 marka ng kagat nito sa liig niya. Kahit nakabas na suit siya, makikita pa rin kasi ang ibang marka dulot ng kagat nito sa kanya. Naging vampire kasi ang mommy mo kagabi dahil sa sobrang kalasingan. Palihim na sinipa ni Jillian ang paa ni Miko sa ilalim ng mesa. Hindi pa nga niya sinimula ng kanyang pagkain, binuking na kaagad siya sa mga kapatid nito. Paano pa siya kakain ng maayos? Nang mahalata naman ni Miko ang pagkainis ng asawa, ginawaran na lang niya ito ng halik sa pisngi. Sinalina niya ng paborito nitong ulam na chicken stick ang plato nito. Bakit hindi ka pa kumakain? Baka malit tayo. Ayokong pinaghihintay ang mga board members. Kakatapos lang sabihin yon ni Miko nang biglang tumakbo si Jillian sa sink upang magsuka. Masama ang pakiramdam niya, parang hinahalukay ang sikmura niya. Bumalik siya sa pag-upo sa harap ng mesa. Sorry, nasira ang magandang mood niyo sa pagkain. Sweet Angel, masama ba ang pakiramdam mo? Magpatingin ka kaya muna sa doktor. Kailan ang huling dalaw mo, ate? Biglang tanong ni Missy. Doktor kasi ito, at unang tingin pa lang niya ngayon kay Jillian ay nagdududa na siya. Saglit na natigilan si Jillian. Mahigit 1 buwan nang hindi pa siya nadatna ng dalaw niya. Mahigit 1 buwan na. Tipid niyang sagot kay Missy. Hindi kaya buntis ka? Excited na tanong ni Missy. Talaga, Sweet Angel? Magiging daddy na ako? Natutuwang tanong ni Miko at bigla na lang binuhat si Jillian. Love, ano ba? Nahihilo ko. Hindi pa nga natin alam eh. Baka stress lang tong pinagsusuka ko. Kagad siyang binaba ni Miko at bumulong sa tenga niya. Ikaw ha? Iba ka rin no? Katawan ko pang pinaglilihian mo. Ginawa mo pang prutas ang ano ko. Lihim na kinurot ni Jillian ang tagiliran ni Miko dahil sa pambubuking nito sa kanya. Nahihiya siya dahil hindi siya makapaniwala na nagawa niya ang mga bagay na yun kagabi. Mauna ka na lang sa opisina. Magpapahatid na lang ako kay Mang Andres sa ospital upang magpa-check up. Are you sure? Pwede naman na i-cancel ko ang collaboration para masamahan kita. Hindi na kailangan, love. Doon naman ako sa opisina dediretso eh, pagkatapos kong magpa-check up. Nagpumilit na lang siya na hindi samahan si Miko. Nahihiya na kasi siya dahil sa mga kagagawa niya mula pa kagabi. Kaya pala naging sensitive siya at masyadong emotional nitong mga nakarang araw. May posibilidad na buntis siya at itong epekto sa kanya. Sumama pa rin siya sa loob ng sasakyan ni Miko at binaba na lang siya nito sa ospital kung saan siya magpapa-check up. Bye love, mag-ingat ka. Paalam niya kay Miko. Isang mainit na halik muna ang ginawad nito sa kanya na tinugon naman niya bago siya bumaba ng sasakyan. Bye sweetheart, hihintayin kita sa lunch, okay? Bumaba ang tingin nito sa tiyan niya. Baby demon, baka mahilo ang mommy demon mo, wag mo siyang pahirapan. Sabay halik sa kanyang tiyan. Sira ulo ka talaga, ginawa mo ng demonyo ang anak mo. Hindi pa nga nakumpirma kung buntis ako eh. Ginawa mo na kaagad baby demon ang anak mo. Saan pa ba siya magmamana? Pareho naman tayong demon sa kama.
Nang asar ka pa. Sige na, naghihintay na siya mga board members. Lalo na yung Nicole Santillan mo. Sabay irap niya kay Miko bago bumaba ng kotse. Ngunit ginawaran muna siya ni Miko ng mainit na halik sa labi. Ayan, sinelyuhan ko na ang mga labi ko ng labi mo. Wala nang ibang hahalikan to kundi ikaw lang. I love you. Hihintayin kita mamaya sa lunch ha. Excited na ako para sa baby demo natin. I love you too. Tatawagan na lang kita mamaya. Matapos nilang magpaalam sa isa't isa, agad na rin umusad ang sasakyan ni Miko. Binalingan ni Jillian si Mang Andres. Nakakaparada lang din ang sasakyan sa labas ng ospital. Mang Andres, intayin niyo lang po ako muna dito Sandali lang tong check-up ko. Sige po ma'am, hindi po ako aalis dito. After 2 hours, lumabas na rin si Jillian sa OB-GYN ng clinic ni Dr. Wilson. Dala ang pregnancy test result niya. Nakalutang siya ngayon sa alapaap at hindi makapaniwalang 6 weeks pregnant na siya. Dumaan muna siya sandali sa CR upang umihi. Excited na siyang ipaalam kay Miko na mayroon na ngang baby demon sa sinapupunan niya. Muntik pa niyang batukan ng sarili niya dahil pati siya'y nakikibaby demon na rin sa pagtawag sa anak niya. Matapos niyang umihi, lumabas na siya sa ladies room. Ngunit biglang may nagtakip ng ilong niya dahilan upang mawalan siya ng malay. 4 na oras ang nakalipas, ngunit nagtataka si Miko kung bakit hanggang ngayon wala pa rin ang asawa niya. Sinubukan niyang tawagan ng cellphone nito, ngunit out of coverage palagi ang sagot ng system operator sa kanya. Kinakabahan na siya. Kanina pa tapos ang board meeting. Nagugutom na rin siya dahil hindi pa siya nakapag-lunch. Hinihintay kasi niya na sabay silang mag-lunch si Jillian. Ngunit mag-aalauna na ng hapon. Wala pa rin ng kahit anino nito. Patunay na dumating na ito sa kanilang kumpanya. Naisipan niyang tawagan ng driver nito si Andres. Andres, nasaan na kayo ng Ma'am Jillian mo? Matagal pa ba kayo? Parang iiyak na sumagot si Andres sa kanya. Boss, yun nga din po ang pinagtataka ko Hanggang ngayon, hindi pa rin po siya lumalabas ng ospital. Pumasok na po ako sa loob at hinahanap siya. May nakapagturo po sa akin doon na pumasok sa loob ng OB-GYN ni Dr. Huson. Nang pumunta ako doon, sinabi sa akin ng doktor niya na mahigit 2 oras na daw siyang nakalabas at akala nila'y nakauwi na raw ito. Ano? Mura ni Miko matapos marinig ang sinabi ng driver ni Jillian. Agad niyang pinatay ang tawag at diretsyong tinawagan ng admin ng Cassie Hospital. Alex, nawawala ang asawa ko sa loob mismo ng Cassie Hospital. Anong ginagawa ng mga tauhan mo? Natutulog? Hindi man lang nakaabang sa CCTV. Nawawala ng asawa ko'y hindi niyo pa alam. Mga walang kwenta. Napuno ang tenga ni Alex ng mura ng boss niya. Ramdam niyang sobrang galit nito dahil sa pagiging pabayaan nila. Boss, ngayon mismo, hahalugugin namin ang bawat sulok ng ospital upang hanapin ang asawa ninyo. Natatarantang sagot ni Alex. Dapat lang. Siguraduhin mo na hindi pinabayaan ng mga tauhan mo ang trabaho nila. Dahil oras na may mangyaring masama sa asawa ko, alam niyo na ang magiging hatol ko. Sino nga kaya ang dumukot kay Jillian